Naka-live si Attorney Claire, Mabsat. Pero bago yan, ibang attorney muna. Batas natin. Si Batas natin, maalala niyo si Batas natin? Malamang, kilala niyo to. Si Attorney Libayan. Okay. Iko-connect natin ito itong topic ni pero hindi natin tututukan to. Konti lang. Kasi nga, pupuntahan natin si Attorney. Saan na yun? Ito na to, Mabsat. Gasoline boy na pinataob daw si Attorney Claire Castro na cum laude din. Sige, punta natin to. Bawasan pa natin yung background music natin. Okay, ito na guys. Ito daw yung gasoline boy na nagpataob kay Attorney Claire sa according dito kay Attorney Libayan. Forward. Kasi nga, itong gasoline boy, nakita muna nilang matalino siya. Oh, really? Tapos eventually, nalaman nilang cum laude. Oh, matalino siya. Nalaman nila, okay, walang problema. Maganda yan. Si Attorney Claire Castro, pinagdududahan na matalino siya, kaya niya sinabing siya ay cum laude. Sinabi ni Attorney Claire na cum laude. Ganun ba? Tapos? Nakita niyo yung diferensya. Bakit mo pinagkukumpira yung gasoline boy kay Attorney Claire? Libayan. Diyos ko po, Rudy. Sige, go. Ito, yung pagiging cum laude niya, nabulat-lat lang, na-confirm lang, dahil matalino siya. Si Attorney Claire Castro, yung pagiging cum laude niya, ginawa niyang pang-depensa. Oh, really? Talaga? Pass forward. As ng fuel every hour or minutes. So, pag abot yan ng Monday, doon pa lang magre-release ng final price. Okay. Naniniwala sa'yo doon na hindi masakit sa bulsa yung ginagawa na yon, na inuunti-unti niyo yung increase. Kasi nga, kung dapat next week pa namin mararamdaman, bakit nyo na ini-increase ngayon? So pag magpapagas ako ngayon, yung increase dapat next week, partially mararamdaman ko na. Di ba? Imbis na hindi ko na next week ko pa mararamdaman. Wait lang, pass forward. Wala. Pesos. Ito sabi niya kay Attorney Claire. Instead of one begin. Ganun ba? Okay, pass forward. Ngayon, ikaw na nagsabi, Lilne. Walang common sense si Attorney Claire Castro, walang common sense si Bongbong Marcos. Kasi wala siyang ganyan. Diyos ko po. Di ba? The best ka talaga. Pass forward. Kung common sense ito, bakit hindi alam yun ni Attorney Claire Castro at saka ni Bongbong Marcos? Ang mga gasoline station, it is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. Pass forward. Tapos na kay Attorney Claire. Yes, good afternoon, Rafi. Good afternoon sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa inyong programa. Opo. Hanggang kailan po gagawin yung pamamahagi ng 5,000 cash aid? Ngayon pa lang po kasi humihirit na ng dagdag ayuda. At pass forward. WD Secretary na maglalaan po ng 30 billion for this. At dahil certified as urgent na po yung emergency powers. Tignan nyo ito. Certified as urgent ng emergency powers. Kung mag-Holy Week, kaya may patutupad na yung pansamantalang suspension o bawas sa excise tax sa petroleum products? Siguro since meron na po talaga na binigay po ang Pangulo ng Certificate of Urgency. Forward. Isang litro, 10 piso. Ang tax doon, 2. So dapat 8 na lang, di ba? Pero hindi. Yun ang mangyayari kapag 10 piso lang talaga yung presyo niyan. Pag tinanggalan mo ng excise tax na 2, ibig sabihin dapat 8 na lang. Kasi nga, wala ng tax mas mababa na. Okay, pass forward. To the moon pa rin yan. Mag-a-adjust pa rin yung presyo niyan, depende. Marami naman pera yung mga Marcos. Marami naman pera yung mga nangulimpat ng mali-maleta. Wow, so paniwalang-paniwala sa maleta. Ito, Mabsat, okay na tayo dito. So at least nakuha natin, no, na kinukumpara nito ni attorney. Ano tawag sa kanya, attorney? Attorney Di Horsey ba? Just ko Lord. Oy, banat mo, ito ba itatawag mong Attorney Di Horsey? Punta na natin si Attorney Rene. Eto, mga kabsat. Malamang alam niyo natin kung sino tinutukoy ni Attorney Rene dito. Diyos ko Lord. Sige, pakinggan natin si Attorney Rene, mga kabsat. I-connect na natin to. So, kumuha lang tayo ng background. Sino ba tong attorney to na kinukumpara niya?
yung gasoline boy kay Attorney Claire. O, ito na. Pakinggan natin. Sino ang tunay na sabaw? O, lawyer daw. Lawyer, vlogger. Lawyer na vlogger. Inatake si Claire by the law says otherwise. Ayan. Naku po, yung batas ibang sinasabi. Sige, ikaw na bahala, Attorney. Diyos ko Lord. O, pakinggan natin si Attorney Rene Bueno Mabsat. Alam niyo po kagabi, nakapanood po ako ng isang vlog na tila mas inuna ang views kesa sa values. Okay. Nakakalungkot kasi makikita mo ang isang kapwa-abogado na pinagkumpara ang isang undersecretary at isang gasoline boy para lamang makapagpangutya sa kapwa niya abogado na sa kasalukuyan ay isang public official. Tinawag niyang sabaw at mahina ang opisyal. Pero sa likod ng panlalait na yon lumalabas ang isang mapanganib na katotohanan. Ang mismong vlogger ang mukhang naging kapos sa pangunawa sa batas. Ay ko po, libayan. Alam niyo po, bilang mga abogado, lalo na ang mga nagtuturo sa social media, mayroon po tayong ethical duty na mag-aral bago magsalita. Yun lang. Hindi sapat ang gasoline boy logic para ipaliwanag ang krisis sa langis. Hindi pa pwede yan. Dapat mag-aral ka muna na mabuti. Kahit abogado ka na, go back to your books, review Oy, libayan. Mag-aral ka muna, Diyos ko Lord. the law before you speak before the public. Kapag sinabi mong wala lang ang emergency powers ng Pangulo at itatali mo lang ang usapan sa law of supply and demand nang hindi binubuklat ang Republic Act 8479. Ayan na. Hindi ka lang nagkakamali, Panyero. Nanliligaw ka pa ng publiko. Ayun lang. Niligaw niya yung mga viewers niya. Hindi isang entertainment script. Ito ay may mga mekanismo, kasaysayan at limitasyon na dapat araling mabuti bago ilat hala. Kaya ngayong araw na to, itatama natin ang maling naratibo. Hihimayin po natin ang Republic Act 8479, ang bigong kasaysayan ng OPSF at ang tunay na saklaw na kapangyarihan ng Estado. Pakinggan niyo po ito. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay nag-prepare po ako ng isang komprehensibong lecture na malinaw, Tagalog na Tagalog para mas maintindihan ng ating mga followers at viewers, ang ating mga tagatangkilik, pati na yung mga nandun sa Usapang Batas. Simpleng Tagalog, pero may pagka-technical ang ating usapan dahil ito ay tungkol sa ekonomiya, tungkol sa pagtaas ng krudo, ng langis, ng gasolina, dulot ng giyera dyan sa Middle East. Ang lecture ay tungkol sa bakit hindi pwedeng kontrolin ng gobyerno ang presyo ng langis. Ayan ang isang mahirap na katanungan. At lagi rin itinatanong sa akin yan ng aking mga followers, ng aking mga regular viewers dito sa YouTube channel. Ngayon po may giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Marami ang nagtatanong din, bakit ba parang walang magawa ang ating gobyerno sa pagtaas ng presyo ng langis? Bilang inyong lawyer, vlogger at madalas nagpapaliwanag sa inyo ng batas, ay hihimayin po natin ang mga legal at ekonomikong dahilan sa likod nito. Uunahin po natin itong Republic Act 8479 na kung tawagin natin ay Downstream Oil Industry Deregulation Act. Ito po ang pinakamahalagang batas na dapat nating tandaan. Noong 1998, ipinasa ang batas na ito upang i-deregulate or palayain ang industriya ng langis mula sa kontrol ng gobyerno. Ayan, so malinaw yan Ito ang nagbigay ng kalayaan sa industriya ng langis mula sa kontrol ng ating pamahalaan na deregulate ang oil prices. Okay? Alam niyo ba kung bakit? Kasi dati, regulated po yan. Gobyerno po ang nagsasabi kung magkano ang presyo ng langis, crudo at gasolina. Pero ngayon po, ang merkado o ang kompetisyon na ang nagtatakda ng presyo. Okay? So, sa ilalim po ng Section 2 ng batas na ito, pinagbabawalan po ang gobyerno na makialam sa presyo
Ang Naku po. papel na lang ng Department of Energy ay mag-monitor kung may nagaganap na sabuatan or kartel. Okay? Cartelization, yung sabuatan ng mga higanting kumpanya ng mga langis, Shell, Petron, Caltex, yan. Okay, so pag-usapan natin yung the law of supply and demand. Para tayong nasa Economics 101 ngayon sa loob ng classroom. Okay. Dahil deregulated na tayo, sumusunod ang presyo sa law of supply and demand. Okay. So, ano yung supply? Kapag may gera sa Middle East, nahihirapan ng mga barko na maglabas ng langis. Konti ang supply sa mundo. Katulad ngayon, pinasara ng Iran yung Strait of Hormuz. So, walang makadaan na barko. Pag dumaan ka doon, pasasabugin ka ng Iran. So, dahil doon, kumonti ang supply ng crudo, langis, gasolina. Okay? Ano yung demand? Okay? Lahat ng bansa, kasama na po ang ating bansa, ay nangangailangan pa rin ng langis para sa transportasyon at kuryente. So, may demand pa rin. Kahit konti na yung supply. Okay? So, ano ang resulta? Ganito yan. Kapag mababa ang supply, pero mataas ang demand, automatic na tataas ang presyo. Ito ay isang natural na reaksyon ng ekonomiya na hindi pwedeng iutos ng gobyerno na huwag mangyari. Ayan. So, Economics 101 yan. No? Nung first year ako sa School of Economics, yan ang tinuturo sa amin. Okay? So, ano ang naging aral ng nakaraan? Yung dating OPSF. Okay? Bakit ba natin piniling i-deregulate ang langis? Nung araw, meron tayong Oil Price Stabilization Fund or OPSF. Noon, kapag tumaas ang presyo sa mundo ng langis, pumapasok ang gobyerno. Ang gobyerno ang nagbabayad ng kulang para hindi tumaas ang presyo sa gasolinahan. Ang ganda pakinggan, di ba? Dahil pumapasok ang gobyerno pag tumaas ang presyo ng langis, upang makontrol ang presyo. May subsidy kagad. Kaso ang problema ito, nauubos ang pondo ng bayan. Imbis na pambili ng gamot o pampagawa ng classroom para sa edukasyon, ang buwis natin ay napunta na lang sa pag-subsidize ng langis. Dahil dito, bilyong-bilyong piso ang naging utang ng gobyerno sa mga oil companies na muntik nang magpabaksak ng ating ekonomiya. Yan yun. Okay. Punta tayo doon sa emergency powers. Ito kailangan ng Pangulo to. Ang daming tanong. Solution ba to? Panakip butas. Katulad nung sinabi ng lawyer vlogger. Emergency powers? Wala yan. Walang maitutulong yan. Nakakatawa no? Parang lumalabas na parang ignorante ka sa batas. Okay. Aray ko po. Marami ang nananawagan ng emergency powers para sa Pangulo. Pero dapat nating linawin. Kahit may emergency powers ang Pangulo tulad ng House Bill 8418 na pinag-uusapan ngayon, no? Pero alam ko in principle approved na sa Congress, di ba? Pati sa Senado. Hindi nito binabago ang presyo ng langis sa world market. Parang tulong lang to, no, na medyo maibsan yung burden of the consumers, no, na bumibili ng langis, bumibili ng crudo, gasolina. So, but actually hindi siya pang-control ng presyo. Okay? Ang kaya lang gawin ng emergency powers ay pansamantalang isuspinde, o bawasan ang excise tax. Ibig sabihin, liliit ang dagdag na tax sa bawat litro ng gasolina. Kaya bababa ng konti ang presyo, no, sa gasolinahan at yung mga after effect niyan, di ba? So, ayan yung tinatawag na fiscal power. No? Hindi price control yan. Fiscal power ang tawag dyan. Ang presyo mismo ng crudo ay labas na sa kapangyarihan ng ating Pangulo. Ulitin Tama. ang presyo mismo ng crudo ay labas sa kapangyarihan ng ating Pangulo. Hindi pwede yung fixed price. Hindi pwede kung nabasa mo yung yung batas sa RA 8497, hindi pwede yun, okay? Kung pipilitin ng gobyerno na i-fix ang presyo, halimbawa, gawing 50 pesos lang. Kahit ang bili sa labas ay 80.
Ito po ang mangyayari. Unang-una, magkakaroon siyempre ng shortage. Bakit? Kasi walang oil company ang mag-aangkat ng langis dahil malulugi sila. Okay? So, magkakaroon ng taguan ng langis at mas lalong mamahal ang presyo sa kalsada, sa merkado. Sigurado yan. Black market ang dating yan. Tataas at tataas ang presyo ng langis. Mauuwi sa bankruptcy. Mauubos muli ang kaban ng bayan sa pag-aabono. Pinatanggal mo yung excise tax, gusto mong tanggalin yung value added tax, gusto mong i-subsidize, gusto mong kontrolin yung presyo ng krudo at langis. Ang resulta, bankrupt economy. Sa madaling salita, ang RA 8479 ay isang proteksyon upang masiguro na laging may supply ng langis sa bansa. Kahit ito ay mahal, kaysa naman mura ang presyo pero wala ka namang mabili. Mura nga, wala namang mabili. Paano tatakbo sa sakyan natin, di ba? So, yan po ang importansya ng Republic Act 8497 in relation doon sa law of supply and demand. Kasi ibang klase rin itong itong napanood ko na vlog kagabi, Banat siya ng banat kay Yusek Claire Castro without first reading, the essence, malaman niya yung essence ng Republic Act 8497. Oy, Libayan, basa-basahin mo daw yun para malaman mo yung essence. Lord, sampal to kay Libayan. Yes ka pa. Yung primary purpose nun ay gawing malaya ang industriya ng langis para maging competitive sa market. Ibig sabihin, law of supply and demand ang mangingibabaw. Pero sabi niya kagabi, dapat law of supply and demand. May batas na nga RA 8497. So parang may mangilan nga. Di ba sana kung hindi nakapag-aral ng batas, hindi nakapag-aral ng economics, pagkatapos ganyan na sasabihin, maintindihan natin katulad ng gasoline boy sa Mindanao na graduate sa kolehiyo na graduate pala ng cum laude. Maunawa natin kasi may kakulangan pa sa kaalaman yun, bata pa at kagagraduate lang. Pero sa level niya, okay na yung kanyang paliwanag at naiintindihan na natin yun. Pero marami pang kulang para sa kanya na kaalaman, para maintindihan yung batas, maintindihan yung law of supply. Mas buti pa daw yung gasoline boy, naintindihan. Si Attorney Claire daw, wala daw, hindi niya naintindihan yun. Yun yung sabi ni Libayan. Diyos ko, Lord. Hindi man maintindihan yung sigalot na nangyayari sa gitnang silangan. So hanggang dito na lamang po at sana po ay naintindihan natin ang dahilan kung bakit hindi makapag-fix ng presyo ng ating pamahalaan. Ito po ay dahil sa mga umiiral na batas sa ating bansa. Okay? So hanggang sa susunod na episode, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Beno, law and Salamat, Attorney. Diyos ko po, Lord. Oy, Libayan, mag-aral ka muna. Pag masyadong pakapante. Diyos ko, Lord, sabaw na sabaw ka pala eh. Anak ng kamon eh. Alright, Sir Mabsat. Countdown ulit tayo. Isa pang, dalawang subtopic na lang tayo, Mabsat, no? Okay. Countdown ulit tayo, Mabsat. Here we go.